Ang Meralco Bolts ngayon ay sunod-sunod na yung talo nila at hindi na nakapagtataka na gusto nila makipag-trade ngayon sa iba't ibang mga teams para magkaroon ng pagbabago do sa roster. At mukhang itong Magnolia Chicken Templados ang isa do sa mga koponan na pwedeng magka-transaksyon itong Meralco Bolts. At ayon do sa mga senaryo na nakikita natin, no, ang isa dito sa pwedeng gawin nitong Meralco Bolts ngayon ay i-trade nila itong si CJ Cancino dito sa Magnolia Chicken Templados kapalit ng first round draft pick at itong si Rom De La Rosa. Mukhang kung ganyan trade na gagawin ng Meralco, magkakaroon sila ng isang defensive presence na makatutulong do sa roster nila. At kung ikaw naman ang Magnolia, kung makukuha mo si CJ Cancino, malaking bagay yan dahil isa na dito sa mga rising stars sa PBA itong si Cancino at magiging isa pang dagdag na player yan para dito sa Magnolia Chicken Templados kung makukuha nila. Nakita natin ngayon ang Magnolia kasi yung grabing transformation nila mula doon sa dating Abueva, Sanggalang, Baroka, Lee. Ngayon nandiyan na sila Jerome Lastimosa, si Javi Gomez de Leaño, si Xavier Lucero, si Chris Kun. Kaya kung isasama mo pa dyan si CJ Cancino, talagang buo na yung transformation nitong Magnolia Chicken Templados. Kaya nga isa dito sa mga makikita talaga natin na magandang pwedeng magawa nitong Magnolia Chicken Templados ay gumawa ng paraan para matuloy ang nabanggit na transaksyon. Kung si Rom De La Rosa lang kapalit ni CJ Cancino, dapat pumayag na itong si Coach L.A. Tenorio. Dahil syempre isa yan doon sa mga makatutulong dito sa malakas ng lineup ng Magnolia. So kung makukuha pa nila yan, lalo pa silang lalakas. Kaya nga talagang isa masasabi natin na genius move ito para sa koponan ng Magnolia kung matutuloy. Kaya nga hindi na tayo magugulat talaga kung yan ang kanilang gagawin at ipupursige. Ano nga kaya ang plano nitong rain or shine dito kay Luis Villegas? Si Villegas ay dinraft nila noong 2023 at halos ngayon ay magiging pang 2 taon na niya. At ito halos hindi pa nakapaglalaro. Hindi pa yata ito nakabuo ng isang conference dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang sabi nga mabibilang mo sa kamay mo kung ilang games ang nilaro nitong si Luis Villegas. Kaya nga marami nagsasabi kung ito ba ititrade na kaya ng Rain or Shine Elasto Painters. Ang problema naman kasi sinong team ang kukuha dito. Kaya nga yan yung matanong ngayon kung ano ang gagawin ng ROS dito kay Villegas. Mahigit 2 years na to dito sa Rain or Shine at tandaan natin may oportunidad dati itong Rain or Shine na kunin si Xavier Lucero pero pinili nila ito si Villegas. Totoo merong injury din si Lucero noong draft kaya hindi nila siguro kinuha pero injured din ito si Villegas. So mas pinili nila itong si Villegas kaysa kay Lucero. Pero sabi nga nila tapos na yan Kaya nga ito talaga nababagay. Dito lang ngayon dapat siguro pag-isipan itong Rain or Shine Elasto Painters kung ano ang gagawin nila dito kay Luis Villegas. Sobrang tagal na dito sa Rain or Shine nang halos hindi naman nakapaglalaro. Ngayon, kung sabi nga ng ibang fans ng Rain or Shine na dapat na itong i-trade, ang problema naman, sinong team kaya ang kukuha dyan? Kaya nga, ito doon sa mga dapat siguro pag-isipan ng ROS. Dahil syempre, nasasayang din yung roster spot nitong si Villegas. Ang sasabihin mo, parang ito yung kay Gio Ambohot at Justin Arana na maganda laro ni Arana, nag-i-struggle naman si Ambohot. Pero at least si Ambohot healthy at nagiging trade asset. Itong si Luis Villegas, mahirap maging trade asset yan dahil hindi mo alam kung kailan makapaglalaro at kailan magkaka-injury na naman.